Tatlo kami na jowa niya. Una, ang asawa niya na buntis ngayon. Pangalawa, ang isa niyang kabit na buntis din ngayon. At ako naman ang pangatlo. Kaya sobrang tagal na ganito ang setup namin. Suguran at walang katapusang awayan. Tawagin na lang daw natin siyang Yabets at hindi raw ordinaryo ang kwentong kabit niya. 22 years old si Yabets nung panahon na naging kaibigan niya ang isang mag-asawa na tawagin na lang daw nating girl at boy. Si boy ay may pagkababaero kaya habang buntis ang kanyang asawa na si girl ay nabuntis niya rin ang isa niya pang kabit na tawagin na lang nating cavity. At umamin sa kanila si boy na ilang buwan lang ang pagitan ng pagbubuntis ng dalawang babae. Isang beses na nakainuman ni Yabets ang mag-asawa ay nagkwentuhan sila at nagplano na susugurin nila si Cavity, ang kabit ni boy. Parang pinapaunahan ni Yabets na awayin ni girl ang kabit ng kanyang asawa dahil may pagka-war freak si Yabets. At isang beses na niyaya ulit nila si Yabets na uminom dahil marami naman daw siyang time ay nakipag-inuman siya at nakapagbiruan sila ng harap-harapan. Sinabi ni Yabets sa harapan mismo ni girl na kapag ako ang natikman ng asawa mo ay malamang hindi na yan uuwi sa'yo. Kaya parang na-challenge naman noon si boy sa mga narinig niya. Kaya noong time na magsi-CR na si Yabets ay pagbalik niya bigla na lang siyang hinila ni boy at sabay siyang nilapongga. Ginawang pulutan. Kaya dahil type ni Yabets ang paglalapongga sa kanya ni boy ay nagmot-mot sila pagkatapos ng inuman. Kaya simula noon ay naging tatlo na silang jowa ni boy. Matagal din ganun ang setup nila, suguran at awayan. Hanggang sa naghiwalay na ang unang kabit at ang tunay na asawa. Kaya si Yabets na lang ang natira. Umalis na si girl at iniwanan niya lahat kay boy ang apat nilang anak habang yung bunso ay 5 buwang gulang pa lang. Kaya tuluyan na nagsama si boy at si Yabets at siya na ang umako sa lahat ng mga bata. Inalagaan ni Yabets sa mga anak ni boy na isang high school noon, pangalawa naman ay grade 3 at pangatlo ay grade 1 at ang bunso naman ay 5 buwang gulang. At ang panganay naman ni boy ay nag-asawa rin agad kaya tatlo ang naiwan sa pangangalaga ni Yabets. At ang susunod na kwento ay makalipas ang 14 years na pagsasama nilang dalawa ni boy. Alam naman ni Yabets na mali ang umpisa ng pagsasama nilang dalawa ni boy pero sa parte na pagiging stepmother ay hindi siya nagkulang. Ibinigay niya ang pagmamahal at lahat ng pangangailangan ng mga bata kahit minsan siya ay mabunganga. Naging masasakitin din si boy kaya kailangan din magtrabaho ni Yabets at siya na ang naging provider ng pamilya. Lahat ng panggastos nila sa pang-araw-araw ay ibinibigay niya pati ang pagpapagawa ng kanilang bahay. Kaya lahat ng kapatid at kaibigan ni Yabets ay against na lang sa pagsasama nilang dalawa ni boy dahil bakit daw siya ang bumubuhay sa pamilya ni boy. Pero para kay Yabets ay wala naman yon dahil pamilya ang tingin niya kay boy at sa mga anak nito. At ito ang kanyang problema dahil yung isang anak ni boy na grade 1 lang noon at first year college na ngayon na siya ang nag-alaga ay palagi niya nababasahan ng mga messages sa kanyang tunay na nanay at sinasabi ng bata na kunin mo na ako dito dahil hirap na ako. Dalaga na kasi ngayon ang anak ni boy na yon pero sobrang salaula niya sa loob ng pamamahay kaya palagi siyang napapagalitan ni Yabets. Kaya parang naghawa-hawa na ang magkakapatid at pare-parehos na silang naging salaula sa loob ng bahay. At yung 5 months na baby noon ay second year high school na ngayon kaya dahil si Yabets na nagtatrabaho kailangan nilang matuto sa loob ng pamamahay. Pero lahat ng pangaral at pagtuturo ni Yabets sa mga anak ni boy ay parang minamasama na lang nila. At bilang stepmother ng mga anak ni boy ay kahit minsan hindi niya pinarana sa mga bata na magutom dahil ayaw niyang magmukha silang mga patay gutom. At para sa mga basher ko dyan, hindi ko po pinagtatawanan yung istorya. Natatawa lang ako sa pagkakasulat niya kasi sobrang daming smiley na katawa. Pero parang never na-appreciate ng mga bata ang mga ginagawa ni Yabets para sa kanila. Dahil minsan ay pinupost ni Yabets sa mga na-appreciate niya at tinatag niya ang mga bata pero nire-remove nila ang tag. Pinagsasabihan naman daw ni boy ang mga anak niya pero parang wala lang para sa kanila. At anyway, ang tunay na nanay ng mga bata ay malapit lang sa kanilang bahay pero ni minsan ay hindi ito nakapagbigay ng kanilang pangangailangan. Kagaya na lang nitong huli na nanghingi ang mga bata ng pambili ng uniform sa kanilang mama pero kahit sin ay hindi nito maibigay. Kaya sa ngayon po ay umalis na ako ng bahay ni boy at lahat ng naipundar ko pati tindahan ay iniwanan ko na para sa kanila para meron silang pang-umpisa. At ako naman po ay nangutang para may pang-umpisa din ako sa sarili ko. Bumukod na po ako ng bahay ngayon. Tuwing gabi po ay umuwi sa akin si boy at tuwing umaga naman ay nandun siya kasama ang mga anak niya. Hindi ko naman po gustong ilayo ang papa nila sa kanila, ang sarili ko lang po ang ilalayo ko sa kanila. Bakit kasi parang napagod na ako na ibigay sa kanila ang lahat dahil hindi naman nila ako na-appreciate. Siguro gusto ko lang unahin ang sarili ko ngayon para makaipon na ako ulit para kung sakaling dumating man ang panahon na hindi ko na kayang magtrabaho ay hindi ako aasa sa iba. Pasensya na po kayo kung magulo ang kwento ko. Dito lang po ang tanong ko bilang stepmother kung ano ba ang dapat kong gawin. Kaya hanggang dito na lang, Ate Cherry. Kung makalipas ang 14 na taon baka graduate na sila sa mga awayan kung paano sila naging magkarelasyon ni boy o paano nagkahiwalay si boy o si girl. At ito ang issue ng ating letter sender, yung kanyang pagiging stepmother na ginawa niya naman ang lahat pero parang hindi siya pinahahalagahan ng mga bata. At para sa akin hindi ako nakakasigurado dito pero baka hindi ka pa nila napapatawad at ikaw yung sinisisi nilang dahilan kung bakit nasira yung kanilang pamilya. Kaya siguro kahit anong gawin mo
para sa kanila, hindi nila yun magawang pahalagahan. Pero hindi ka nag-iisa dahil marami din tayong letter sender na kahit sarili pa nilang mga anak, hindi nila maramdaman na kaya rin silang pahalagahan. Kaya siguro kukwestiyonin ka ng iba sa pagiging kabit mo, pero never kitang kukwestiyonin sa pagiging stepmother mo dahil sa dami ng letter sender natin dito na kinawawa ng kanilang stepmother. Kaya sa pagkakataon to, kung gusto mo munang unahin yung sarili mo at lumayo muna sa mga bata, gawin mo. Kasi mali natin, di ba? Baka ito yung magbigay ng chance na hanapin kanila at matuto na silang magpahalaga sa taong nagmahal sa kanila at tinuring silang mga anak.